Nanawagan kami kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagsabihan ang kanyang pinsan na Speaker of the House na itigil na ang paglaro ng maruming politika at apoy ng politika at antayin ang eleksyon sa 2028 or 2025. Doon sila makipaglaro ng politika. So, magandang hapon. I'm sorry. So anyway, makatagal na nito itong sagot na si NPA, LDF. At dumating na tayo talaga sa panahon na kaya na nating tapusin ito. Kayang-kaya na, no? Kahit sino pa makipagsabuatan dyan ng mga politikong walang tunay na pagmamahal sa bayan at puro politika, puro ganid sa kapangyarihan, wala tayong pakialam dyan. Alam natin ang taong bayan, yun ang tinuro sa akin nila Eric, ng mga former rebels, no? At ninyo, kayo nagturo sa akin na totoo pala yun. Totoo pala na ang totoong puwersa ng bayan ay ang taong bayan. Wala tayong pakialam sa mga walang tunay na pagmamahal sa bayan. Tatapusin na natin ito. Ang alam na natin kung paano, hindi katulad dati na parang rocket science siya, isa siyang misteryo kung paano gagawin. Andiyan na yung NTF-ELCAC, but most of all, nandiyan na ang taong bayan. Tinaksil tayo ng napakarami nating leader. No? Pero meron tayong mga leader na talagang tumitindig. Isa dyan si Vice President Sara Duterte. No? Kasama ang Pangulo dahil siya pa rin naman ang chair ng NTF-ELCAC, pero ang nakikita kasi natin ngayon, ang tinatamaan natin ng isang leader na napakalakas na anti-CPP, na kilalang kilala niya itong mga kaaway natin at mahalaga yon. At kami nagpapasalamat sa former rebels, sa NTF-ELCAC, na kilala na natin ang mga kalaban natin. At iisa lang yon. Ayun ang si CPP, NPA, NDF. Kahit na ano pa ang political persuasion ninyo, kahit magkakaiba tayo, religious persuasion, dito tayo magkakaisa kasi napakatagal na, napakaraming mga anak na natin ang namatay at tama na, tayo ang talagang magtatapos nito. Hindi pala ito mga leader na walang kwenta, no, pinapalakas pa yung bunganga ng mga nandyan sa Kongreso. Dapat pinatahimik na, matagal nang pinatahimik natin yan. So hindi na tayo papayag. Yun yung message natin dito. Tatapusin natin ito, hindi 2 years from now, 3 years from now, hindi. Tapusin na natin ito ngayon. We have everything within our hands and in our power to end it, and we will not look at Speaker Romualdez or whoever. Yung paglaban sa CPP-NPA, we would like to emphasize that we are fighting the CPP-NPA with the government. With, not for the government. Hindi po namin kaya. Hindi po namin nilalabanan ng CPP-NPA para sa gobyerno. Lalo na kung ang gobyerno, sila mismo nag-aaway-away. Hindi sila nakakaintindihan, no? Kami po, ulitin ko, we are fighting with the government. Kasama kami ng pamahalaan. Tumutulong kami para ibagsak, para talunin ang mga terorista. Pero hindi po namin kayang gawin ito para sa gobyerno. No? At katulad na nangyayari ngayon, kitang-kita natin na yung 3 terorista ay nasa loob mismo ng Kongreso at pinopondohan ng Kongreso. Paano mo tatalunin yan, di ba? Pero tatalunin natin yan. Mga kababayan, in behalf sa tinig ng mamamayan, tindig para sa bayan, makikita po ninyo ang Solidarity Call for People's Advocates. Ito po'y inilunsad na namin mga 3 araw na nakakaraan at ito po'y lumalarga na sa mga overseas Filipino workers, sa iba't ibang mga expatriates at Filipino communities abroad at sa iba't ibang rehiyon. In fact, we have now 35 organizations and 62 leaders na nag-signify na po nationwide. At kasama po kayo dito ngayong hapon, babasahin ko lang at explain ng maigsi ano po yung panawagan na ito. Number 1, Solidarity Statement and Call to Action of People's Advocates. Unite the people in order to defeat the real enemies of the state and our country. Ibig sabihin, ang layunin po ng tindig ng mamamayan, tinig ng mamamayan, tindig para sa bayan, ay pagkaisahin ang pamahalaan at ang mamamayan
para po labanan ang totoong kalaban na nagwawasak ng ating bayan. And that is none other than the CPP, NPA, NDM. Number one, we shall unite the nation and stand with the government against the real state enemies, especially the CPP, NPA, NDM. Ibig sabihin po, nananawagan kami kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagsabihan ang kanyang pinsan na Speaker of the House na itigil na ang paglaro ng maruming politika at apoy ng politika at antayin ang eleksyon sa 2028 or 2025. Doon sila makipaglaro ng politika. Bahagi ng demokrasya ang pagkakaroon ng ambisyon politikal. Pero yung maging ambisyon mo ay tutungtungan ng isang alyansa na magbibigay ng kapangyarihan, pundo, poder at oportunidad sa kalaban ng mamamayan, hindi po namin pwedeng tanggapin yun. That is not an opportunity for you to do political operations at the expense of security of the people in the state. Malinaw po yung tindig namin sa number one.